Alam nyo kanina, pinakinggan ko yung ginawang documentary report nung namayapang broadcaster na ginagalang yun eh. Nakulong din yun nung martial law si Jose Marie Velez. Mga kaibigan, alam nyo, ang ganda nung ginawa niyang report, matagal na yun, nung after EDSA Revolution na yan. Ginawa niya, alam nyo, pag napanood nyo ito, mahaba-haba lang eh. Napakaganda po ng mga sinabi ni Ninoy Aquino ron. Doon makikita mo, kahit na ganun si Ninoy Aquino, talagang, hindi mo masasabing siya'y makasarili o selfish. Talagang yung kanyang ipinaglabang simulain ay siya mismo ang gumawa. Ano ibig sabihin nun? Yung parang leadership by example. Isinakripisyo niya talaga yung sarili niya. Inilaan niya ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bansang ito. Kapalit lang Ang inihiling lang niyang kapalit kay dating Pangulong Marcos yung lifting ng martial law. Yung pag-uwi ni Ninoy, baka akala ninyo, doon maliwanag ang kwento na kaya uuwi si Ninoy at may mga accounts naman na anong tawag mo rito? Reference, di ba? Tungkol sa mga pinag-usapan nila ni First Lady at saka ni Marcos, sinasabi niya, bago pa lang siya bumalik dito sa Pilipinas, sa harap ng mga Filipino community at sa mga panayam sa kanya, kahit nung siya'y nakabilanggo pa rito at wala pa sa Estados Unidos. Doon, dapat talaga mapanood dito muli ng mga tao para magising. Sisikapin naming mai-caption yung mga pahayag ni Ninoy Aquino. Talagang makikita mo na yung buhay niya talagang wala na, inilaan niya na lang para sa bansa at sa mamamayan, dahil hanggang sa kahuli-hulihan sinabi niya na wala na akong interes kahit nung nandito pa siya. Wala na akong yung gana. I lost my appetite, sabi niya ganun. Paulit-ulit yun. Ang pakay ng pag-uwi niya rito ay alinsunod na rin sa pinag-usapan nila, naging kasunduan nila ni First Lady Imelda Marcos, na ang pakay niya ay pagkaisahin ang oposisyon upang suportahan si Marcos. Katunayan, ang ganda ng mga pananalita ni Ninoy. Nagbibiro siya pero ang kanyang mga binibitawang pagbibiro ay high level. Hindi ka magagalit. Mataas ang uri, hindi mababang uri. Hindi katulad dito, iihi sa bulkan. Sasampalin yung si ganito. Walang ganon. Itong si ganon yan, mga PI, di ba? Tarantado ka, gago ka. Mga kaibigan, walang ganon na pananalita. Makikita mo, nagbibiro siya pero mga kaibigan high level. Ang pakay nung pag-uwi niya ay alinsunod sa kasunduan nila ni Mrs. Marcos. Na ako wala na akong balak dyan sa politika. Nawala na ako ng gana sa sinapit niya, mga kaibigan. Talagang sabi niya, ang huling patak ng dugo ko, gagawin ko ito, pero tandaan ninyo, sabi niya, ang huling patak ng aking dugo ay ilalaan ko para maibalik ang demokrasya sa ating bansa. Mga kaibigan, very timely
na itong mga pahayag ni Ninoy Aquino ay marinig ngayon muli ng bansang Pilipinas at ng mga mamamayang Pilipino. Hindi siya kalaban ng Amerikano. Katunayan, suportado niya yung mga intensyon ni Marcos. Yung paniningil ng bayad sa base militar, suportado ni Nino yun. Mga kaibigan, talagang dapat daw na pagbayarin sila. Kasi para, ano raw, ang dahilan, para magamit sa, ano tawag mo rito, sa, yung modernization ng Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan. Samantalang, pinaratangan si Ninoy, di ba? Isa sa mga kaso sa kanya ay siya'y komunista. Pagkatapos nung bandang huli, inakusahan din siya na siya ay CIA agent. Mga kaibigan, lahat ng paratang, parang kirisal mga kaibigan Ganun na nangyari. Siya ang natira sa bilangguan na nagtiis, mga kaibigan. At may mga panahon na nagalit na rin siya sapagkat iniwan na siya ng mga, ang pakiramdam niya, iniwan na siya ng mga ipinaglaban niya at ng kanyang mga kasamahan. Mga kaibigan, dahil sa tindi ng mental torture na kanyang inabot. Alam nyo, maiiyak kayo Hindi dahil sa ngayon ko nananamnam lahat ang sakripisyo ng isang tao. Kaya ko ito balak muling iparinig sa inyo sa mga susunod nating pagtatanghal. Mga kaibigan, para malaman ninyo ang sakripisyo, ang itinatayang sakripisyo ng isang marunong manindigan. At kaya raw siya naninindigan hanggang sa kahuli-hulihan, ang sabi niya ay, alam ko naman meron pang, gusto ko lang ipakita na meron pang mga Pilipino na marunong manindigan. At hinyandanan niya ang sarili niya sa kamatayan, mga kaibigan. Napakaganda ng mga sinabi ni Ninoy Aquino. At ito kaya natin ito iparirinig sa mga susunod nating programa para malaman ng mga mamamayan ngayon na naaabot ng ating palatuntunan, mga kaibigan, na itong si Ninoy ay talagang karapat-dapat na bigyan ng mataas na pagkilala sa kanyang naiambag, sa kanyang ipinuhunan para sa ating bansa, mga kaibigan, at sa mamamayang Pilipino. Hindi ba yung sulat ni Ninoy sa kanyang anak, Kinoynoy, mababakas mo ron kasi kung hindi ka naniniwala kay Ninoy, hindi mo paniniwalaan yung sulat Pero doon binabanggit niya, tandaan mo anak, balang araw, makakarating ka sa iba't ibang bansa. Pero malalaman mo, pag narating mo na ang maraming bansa sa mundo, ay malalaman mo na walang iba pang higit na dakilang bansa kundi ang Pilipinas. At walang ibang dakilang mamamayan sa mundo kundi ang mga Pilipino. Di ba nandun yan sa kanyang sulat na tinagalog, mga kaibigan? Bali ba, ang ganda nung pagkakasalin talaga talagang, kumbaga, en toto lahat ng pakahulugan nando dun Ayusin ko lang yung video sapagkat hindi ko na isasama yung narration
dito sa dokumentaryong ito, pero ito'y bibigyan natin ng credit din yung si Jose Marig Beles. Pumanaw na yun magaling na broadcast journalist yan. And dyan, mapapanood din ninyo kung paano sumagot ng katwiran si Ninoy Aquino. Ito dapat mapanood sapagkat marami na ang nakakalimot sa mga namuhunan dito sa bansa natin. At kung bakit, di ba? Bakit nila ginawa yan? Tagang hahangaan mo mga kaibigan na may mga taong katulad niya. Na ngayon, kita naman ninyo, di ba? Sa ilang panahon ay hindi na sayang yung ipinuhunan ni Ninoy Aquino, mga kaibigan. Dahil kahit papano, nagkaroon yun, nagbunga yun, para sa maraming Pilipino. Kaya lang tayo noon, hindi natin gaanong intindido ang mga pangyayari. Dapat mo ring marinig ang panig niya. Kasi noon may mga tao, ayaw na siyang marinig. Siyempre, napaniwala na brainwash na sa panahon ni Pangulong Marcos. Di ba? Ang naging tingin sa kanya, nanggugulo siya. Pero, bakit naman niya gagawin yun? Di ba? Bakit niya gagawin yun? Ang katotohanan nagtatawagan sila ng brad Mga kaibigan, kahit na sila ay magkatunggali sa politika, mga kaibigan, ay hindi nawawala yung kanilang ugnayan. Di ba? Nakakapag-usap sila. May mga okasyong ganon. At inaalok siya ni Marcos na, Brad, ngayon din mismo, gusto mo, palayain na kita. Pero yun ang ibig sabihin. Hindi, sabi raw niya, hindi na bale. Ito, mga accounts ito habang nakakulong siya. Kaya, hindi mo sasabihin, nagyayabang lang siya. Kasi yung interview sa kanya, nakakulong pa rin siya nun Binigyan lang siya ng pagkakataon na makapagsalita sa media. Hanggang sa siya'y mag-hunger strike, hindi ba? At 40 araw na muntik na siyang mamatay. At yun ang naging sanhi ng kanyang karamdaman. Payag na sana siyang, nagpadala siya sa heart center, payag na sana siyang gawin ang operasyon. Kaya lang, naalala niya, heart center daw ni Mrs. Marcos yun. Kaya, hindi na siya nagpagamot, kundi hiniling niya na ibalik na lang siya sa kulungan. Pero nabahala ang administrasyon ni Marcos noon sapagkat kung may mangyayari kay Ninoy, baka mag-backlash ito sa administrasyon. Kaya kinumbinsi siya. Ultimong si Mrs. Marcos ang mismong dumalaw sa kanya sa Philippine Heart Center nung siya'y chinek up para sabihin sa kanya na gusto mo bang magpagamot sa Amerika? Oo, sabi ni Ninoy. Ngayong gabi, merong flight papuntang Amerika. Pwede kang sumakay doon. Tinanggap niya. Mga kaibigan. At doon malalaman ninyong kwento. Kasi tayo kulang tayo sa mga kaalaman, di ba? May mga panahon kasi ayaw nating marinig yung ganon. Lalo na noon nagsisimula tayo sa media nung mapatay si dating Senador Aquino. At bago ilip yung martial law, siyempre, kabataan natin noon na tayo'y nasa larangan pa ng pagtugtog. Malimit, nasa Japan tayo mula 1976. Hindi natin nasusubaybayan, hindi pa tayo mahilig sa makialam sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya kapos tayo sa mga impormasyon, kaalaman
tungkol sa katotohanan ng mga pangyayari. Pero pag binabalikan natin itong mga ganito, ito ang nagmumulat sa atin kung gaano kahalaga na may mga taong sinusubok ang hangganan ng pakikipaglaban para lamang matamo ang nararapat para sa ating mga mamamayan. Ganun po yun eh. Patutuloy ko lang itong mga pagnanakaw. Katulad doon sa PCOO. Bago tayo maligaw ng kwentuhan. Nung kwento ko lang sa inyo, napakaganda. Ayusin ko yung video. Ang haba, mga kaibigan, pero kukunin natin ang mga mahalagang bahagi at ating maiparinig para muling ipagunita sa mga tao kung anong ibig sabihin, kung bakit merong mga tao na hindi pumapayag na may mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Ito'y napapanahon. Bakit? Sapagkat kung ito nangyari kay Noynoy Aquino, ikukumpara natin sa panahon na nangyari ito sa kanya. Sa panahon nila noon, hindi mo maikukumpara sa sinapit ng mga Pilipino ngayon sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Hindi ganito kalala, mga kaibigan, ang sitwasyon o kalagayan noon ng mga panahon na yun. Bali ba yun ay martial law? Ang ginipit lamang, siya ang natire. Pinalaya sila Don Chino Roses, yung mga nangungunang leader ng oposisyon, na kinikilalang leader sa oposisyon. Sina Senador Lorenzo Tañada, sina Jose W. Jokno, di ba? Lahat yun, walang natire. Siya lang. At kanyang ipinaubaya na lang ang kanyang kapalaran. Bakit pa ako anya magtatanggol sa sarili ko? Gayong alam ko na itong hatol sa akin, kung ano desisyon ng Commander-in-Chief, yun na rin ang magiging desisyon nila. Bakit? Siyempre, ipapahiya ba nila yung kanilang Commander-in-Chief? Bagamat nilirespeto ko ang mga general o mga opisyal sa court martial, hindi ako papasailalim dyan. Dahil ang magiging desisyon niyan ay desisyon na hindi magpapahiya sa kanilang Commander-in-Chief. Ini-interview siya nito sa isang television. Pinayagan siyang makapagsalita dahil kandidato siyang assemblyman sa Batasang Pambansa. Ito yung minsan na ikwento ko sa inyo na lumapit sa atin sa aking ama. Ang isa niyang kasamahan na komentarista dahil isa siya sa pinili o napili ni Ninoy Aquino na samahan siya sa pagtakbo sa interim Batasang Pambansa. Isa siya sa mga hinimok ni dating Senador Ninoy Aquino na kumandidato. Naikwento ko sa inyo nung panahon na yan. Ang tatay ko kahit na nagmamarkos, mga kaibigan, yung kaibigan niya, naniniwala siya kung ano ang paniwala ng kanyang kaibigan. Naniniwala siya kay Ninoy, humingi ng tulong. Tumulong ang tatay ko, alam ko naman yan kasi sapat na isip natin noon na tayo'y nagpaparot pa rito na sa Japan noon. 78 yun kundi ako nagkakamali, mga kaibigan. Si Ernie Rondon ang tinutukoy ko. Isa sa mga ilang hinimok ni Ninoy Aquino na kumandidato. Kapatid niyan si
si Mandani Rondon, naging news director, news producer sa RPN Channel 9 hanggang sa nagretiro yan sa serbisyo. Mga kaibigan, kapatid niya yun, mga taga Nueva Ecija. Ngayon alam natin yun nagkaroon ng noise barrage. Talagang panalo si Ninoy nun, talagang niloko lang. Paano ka mananalo? Nakakulong ka. Nanalo ka sa boto. Pero hindi ka nanalo para maupo, di ba? Walang pinanalo. Sino ba lang? Isa lang ang nanalo doon, si Arturo Tolentino yata mga kaibigan doon sa interim. Basta may isa Hindi ko malaman kung si Katuring yun. Ngayon, maganda yung istoryang yan dahil marami kayong matututunan. At para siguro makatutulong ito upang manumbalik o magkaroon ng sense of history ang ating mga kabataan ngayon na naliligaw ng paniwala. Na akala nila, ganito na talaga ang sitwasyon sa Pilipinas na kinagis na nila sa panahon ni Digongyo na nagkaisip sila. Akala nila ito na yun. Hindi. Meron tayong kahit papano'y tinamasang luwag, pagkatapos na ialay ni Ninoy Aquino ang kanyang buhay para sa bansa at mamamayan. Napakalaki ng kanyang papel na ginampanan. Kung tutusin mo nga kung parang Jose Rizal mga kaibigan At isa sa akusasyon kung bakit sinikap ni Ninoy Aquino na ipakita, manindigan, para linisin ang pangalan ng kanyang ama na noon ay naparatangan ding collaborator ng Hapon, mga kaibigan, na naging dahilan para magpasama sa kanyang damdamin, maging sa paaralan, ay nilapastangan siya ng isang profesor niya na tinawag siyang anak ng collaborator. Mga kaibigan, kung tutuusin ninyo, pagka hindi nyo inunawa, collaborator, isipin nyo, collaborator yung nakaupong presidente nun sa panahon ng Hapon. Hindi collaborator yun. Siyempre, sila ang sumasakop sa atin, sila ang pipili ng maglalagay. At yung inilalagay nila, ano rin ho yun? Nagsasakripisyo yun para maproteksyonan ang kapakanan ng mamamayan. Para magkaroon pa rin sila ng leader na wala ka naman magagawa dahil wala naman tayong kakayahan na labanan na ang Hapon nun dahil sakop na tayo, kamukha ng nangyayari ngayon, mga kaibigan. Hindi ba? Tulad ng nangyayari ngayon na baliwala lang sa marami itong pananakop ng China, pero hindi nila nauunawaan kung ano ang kahihinatnan nito na maaring maging katulad sa panahon ng Hapon, mga kaibigan, kung hindi po pahahalagahan ng Pilipinas at ng mga mamamayan ngayon ang banta at panganib sa ginagawang pananakop ng China dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kung naghahanap kayo ng kahanga-hanga
na nagawa ni Presidente Digongyo, meron naman. 'Di ba? Ano 'yun? Oh, alam niyo ba kung ano ang isa sa kahanga-hanga kay Digongyo? Oh, alam niyo 'yon? Ay ako, para sa akin ang kahanga-hanga, isa sa mga kahanga-hanga, marami itong kahanga-hanga na kay Digongyo Ang isa sa kahanga-hanga dito, yun laging sinasabi niya na na magre-resign siya. Pero hindi naman niya tinutuloy. Bay kahanga-hanga, di ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano masasabi ngayon ni Rambo? Ala na, nagbabanata na yung kaibigan mo, tsaka yung idol mo. Kanino tayo papanig? Magsisisi tayo? Alam nyo kasi yung pagsisisi, talagang hindi pa na-imbento sa una. Pero ako, sinisikap kong imbentuhin yan Yung magsisi sa una. Kasi ang pagsisisi, laging nasa huli. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Martin! 70 million ang danar! Kilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?